at magandang umaga po sa bawat isa. And purihin ang Panginoon sa kabutihan niya at sa katapatan niya na muli tayong makapagtipon to our Sunday School. We praise God sa pag-ingat niya sa atin sa buong gabi. At muli ay binibigay sa atin ng Panginoon sa pagkakataong muli sumamba sa Kanya. And this time, as we start our Sunday School this morning, ay imawit muna tayo para sa Panginoon. Let's sing our opening song, I Stand Amazed in the Presence.
At iniling ko po si Pastor Gary to open us in prayer. Let's pray. Our gracious God and loving Father, we thank you this morning, O Lord, sa titipon-tipon mo muli sa amin, sa iyong gawain, Panginoon, particularly sa aming pong Sunday School. Maraming salamat po, Diyos, sa kalakasan na ibinigay mo po sa amin at sa tagumpay muli, Panginoon, doon po sa mga discouragements at sa mga nais po na madlang sa amin upang kami ay magpatuloy sa iyong gawain, Panginoon. We thank you, O Lord, for the victory that you have given us this morning, and it was enough for us to gather ourselves together this morning to study your word. We pray, O Lord, na anuman po ang mga magiging kasangkapan ng kaaway upang i-distract ang iyong gawain, amin pong ikinukumit sa iyo, Panginoon, at hinihiling ang iyo pong patuloy na paggabay at pangunguna sa amin. Amin din pong hiningi na kapatawaran ang mga kasalanan na siyang mahadlang sa amin pong pagkatuto, Panginoon, sa iyong mga salita, O Diyos. At dinadalangin din po namin ang internet connection, Panginoon, ng mga kapatiran, ng bawat isa sa amin, O Diyos, na ingatan mo nawa, Panginoon, na nawa, O Diyos, isustain mo po hanggang kami ay makatapos. At dalangin din po namin, O Diyos, na pangunahan mo po at bigyan ng katalinuhan ang aming tagapagturo, si Pastor O.G. Panginoon, na patuloy mo nawasang gamitin upang kami po ay matuto sa iyong mga salita, Panginoon, at kami po ay lumago patuloy at tumatag sa aming pananampalataya. Sa po namin ipinagkakatiwala minsan pa ang oras na ito, pagpalain mo nawa ang bawat sa amin, at ikaw nawa ang tunay naming mabigyan ng kaluwalhatian. Ito pong lahat ang aming samo at panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. And this time ay bigay na po natin oras na to sa ating tagapagturo na si Pastor O.G. Morning. Naririnig niyo ba ako? Yeah, good morning. And siguro maganda request natin na mag-open tayo ng camera, no? So I can see na yung aking mga kausap ay naandyan. Yan. Okay. So salamat. And I noticed, no, na meron tayong 7 na participants today. At di na tayo maghihintay sa iba, no? Dahil oras na. Di natin pwedeng kuhain ang oras ng Panginoon. So we have to exercise our discipline when it comes to worship. Anyway, thank you sa prayer, Pastor Gary. And let's begin our Sunday School today as pagsisimula ng ating pagsamba sa Panginoon. Now, as a sort of review, Deacon, ikaw ba uli ang may control ng aking screen? Kasi ayaw. Okay. Bakit ba pag practice naman gumagalaw dito? Pag Sunday na ayaw na gumalaw. Okay? So, let us begin with your questions na naputo last Sunday. Okay, so let me see who are the present today. Thank you very much. Praise the Lord sa buhay ninyo at na kayo ay nariyan. Okay, sige. Pag-aralan uli natin, what is the title of our lesson? In our Sunday School lesson? Mami Vismin, paki-remind niyo po tayong lahat. Ano po yung title ng ating lesson? Nako, mauubos ang oras natin. My family is my ministry. Yun, thank you very much, Mami. Salamat po.
Okay, so as we start, let us ask Deacon, no? Deacon Ira, will you please share something that you already learned from our previous lessons as a sort of our review? Nandiyan pa ba si Deacon Ira? Wala na siya. Hello, Pastor. Lakas ng echo mo, bro. Hello po. Yan. Lesson learned po is that every Christian na magsiwala na maging effective sa family is to begin with ourselves, to grow and mature sa pananampalataya, and the duty of all leaders of the family ay patuloy na sila unang na gawing disipulo ng Panginoon. Yun yung pinaka-duty ng bawat leaders ng tahanan. Okay, salamat. Nandiyan na ba si Ate Michelle? Wait Wala lang. pa, wala pa. Absent si Ate Michelle today. Oh, diyan nakita ko parang siya ba yung may dalang bata? Yes po. Oh, sige. Share mo nga Ate Michelle yung natututunan natin sa lesson na to so far. Yung pagkakaintindi ko po yan, yung as for me and my house will serve the Lord. Ano po, dapat yung pinakauna mong disipulo, yung pamilya mo, yan yung pinaka-the best na idulog mo sa Panginoon. Yung una-una, yung family po. Sunod na po yung mga iba doon po. Pinakamahalaga kasi yung pamilya mo na mag-serve sa Panginoon. Para yung mga kamag-anak na iba, pwede mo silang ma-disciple po. Yun po, pagkakaintindi ko. Thank you. Okay, sige. Salamat. Si Sister Mary Ann, nandiyan na ba? Wala pa? Baka nasa biyahe pa sila, no? Sino pa ba ang naandyan? Somebody from Kabuko. Nandiyan na ba si Sister Madel? O kasi si Ate Marveline, nandiyan na ba yung dalawang paborito natin dyan? Paboritong pagalitan? Mattend ba sila today? Sige, sa Kabuko tayo. Yun po, Pastor, yung lesson learned po namin po nung mga pinag-aralan po natin is yung ano po, principle number 4, yung the home is the first and most important place of discipleship and parents are the God-ordained leaders of that process. Yung sa tahanan po nagsisimula yung discipleship po. And yung parents din po is may ordained po sila mula sa Panginoon na sila yung mag-lead sa kanilang mga children po. Wow, thank you. Okay, sige. Para nakita ko si Ate Madel kanina. Sumilip yung mukha niya sa screen. Si Ate Madel ba yun o si Maya? Si Maya na ata yun eh. Si Maya na ba yun? Ayan. Nasa screen ni Mami Bismin. Tama si. Lahati lang kasi yung kita sa mukha eh. Pa-surprise. Oh, yun na. Buo na. Hindi na kasya. Sige, Ate Madel. Ayan, good morning po, Pastor. Good morning. Good morning. Sa akin po, Pastor, yung as for me and my house,
we will serve the Lord. Yung lesson po dito is yung dapat po na yung sambahayan mo ay isusure mo po na ipapanalangin mo po sa Panginoon, niluluhod mo po sa Panginoon na sila din katulad mo ay manampalataya sa iyong Panginoon kasi tulad po nung ang hirap na ikaw sa pamilya mo sumasamba sa Panginoon pero yung sambahayan mo hindi, yung testimony mo bilang isang mananampalataya maka-question ng ibang tao kasi yung mag-aakay ka sa labas pero yung nasa loob ng tahanan mo hindi mo po nadadala sa Panginoon. Ganun po. Excuse me. Okay, salamat. So, naka-attend ka ba rito sa lesson na to? Hindi Or po, pero natakil na po ngayon lang? natin siya dati. Ngayon lang? Opo. Ah, Last okay. week hindi po. Sige. Ayaw gumana nitong headset ko eh. Nagmukha tuloy siyang dekorasyon. Okay, thank you, Ate Madel. Si Ate Marvelyn ba nandyan? Parang may pasok pa po yun, Pastor. Okay. Sige. Okay, sino pa ba ang nandyan? Tingnan natin kasi para ma-assess natin kung nasaan na tayo sa ating aralin. Baka turo ako ng turo, hindi naman pala naiintindihan. Ano? Ayan, si Mami Mayan. Doon tayo sa mga parents. Si Mami Mayan muna. Sister Mayan, are you with us? Naririnig mo ba ako? Hindi. Pero parang nandito na siya. Nakita ko na siya sa participants eh. Ayaw talaga gumana nitong walking. Ano. Okay. So baka hindi tayo naririnig ni Sister Mayan, ano. Okay, last one. Sino ba ang gusto mag-share pa ng inyong natutunan sa ating lesson so far? Before we proceed to the third part, which is the modeling responsibility of a parent. So, good morning. Ay, good morning, Ate Vanji. Sige. Let's listen to Ate Vanji. Pastor, as for Nandyan me, si Ate my Dalia, husband- kasama mo ngayon? Yes po. Wow, very Yan good. po. Sige. Kailan po ay tayo mga parents din po muna makikitaan na tayo po ay equipped at saka meron din po tayong eagerness sa ating pananampalataya or makikitaan po tayo ng kumbaga katapatan sa paglilingkod sa Panginoon para tayo po ay tularan din po na ating mga kasambahay, ating mga anak at ng ating mga paligid. Kasi po, hindi po natin maibabahagi at hindi po sa kanila kung yung wala po sa atin. Kaya po kailangan po tayo muna maging faithful sa pagsusod sa Panginoon para sumunod po yung ating mga anak. Okay, sige. So, salamat sa I believe, no, last 2016 ba or 2017, naging team natin to dyan sa church, no? My God, my family, my church. Natatandaan niyo pa yan? Opo. Ayan, so we also focus on this account. At nakita natin, after God, it is our family that matters to us, you know. So we can have a strong church. Okay, hindi po pwedeng God, church agad, tapos pababayaan na yung pamilya. Bahala na yung mga pamilya natin. No, that is not the yung sequence ng ating
priority when it comes to spiritual responsibility. Okay? That even in qualification of leaders, no? Binigyang emphasis yan pagdating sa New Testament, hindi lang sa Old, hanggang sa New Testament. Na dapat you can handle well your household before you can lead your ministry in the church. Kasi yun talaga ang pattern ng Panginoon. Okay, so tapos na tayo doon sa una. Ano ba yung una natin pinag-aralan? First is what responsibility, what is spiritual responsibility is emphasized in this lesson. Number one is the covenant responsibility. Mabigat to, kailangan maintindihan to ng magulang kasi dito nag-ugat yung ating responsibilidad. At kung iniisip ninyo na ito ay formulated lang ng mga church pastor o mga church leaders, hindi po. Ang spiritual responsibility ng parents sa tahanan ay nagsimula sa Panginoon. Ikaw at ang Panginoon ay nagkaroon ng kasunduan sa pamamagitan ng covenant ng Panginoon. Doon sa Genesis chapter 17 kay Abraham, which extended to up to present generation. Abraham represented there as leaders, not only of Israel, but also of his own household. And then pass it to generation until the time of Joshua. Again, it was repeated. Sabi ko nga sa inyo, itong teaching na to is repeated through all generation. Itong teaching na to magmula Old Testament hanggang New Testament. Kaya it is very applicable until now because every Christian parents, by the way, this covenant is applicable only to Christian parents. Kasi kung wala namang Panginoon, walang pananampalataya sa Panginoon, wala namang covenant responsibility. Because the Bible is strict when it comes to this covenant responsibility that it is only for the children of God. So that is first responsibility, covenant. That your discipleship responsibility, teaching the word and discipleship in our home. Paki-forward yung atin pong screen, no, para makasunod po sila sa mga. So discipleship, dito yung natapos natin. First is our personal transformation. As parents, magsisimula sa atin yung personal transformation. We have to internalize God's word, no? And also our intentional discipleship, which we call diligent teaching of the word, and our holistic teaching, and our family, our home as a training ground. Okay? And this is our lifelong commitment. Dahil ang covered time nito ay everlasting. So that kaya yung commitment natin or the instruction is ongoing. Hindi po to passive but active. Okay, so we will move now to the third, nurturing in the discipline and instruction of the Lord. We are now on the third of our lesson. This is what we call the molding responsibility. Ito na, nagmo-mold na tayo. No? Minomold na natin yung member ng ating tahanan, particularly our children, as God instructed us. Okay. So Ephesians chapter 6 verse 4. Sige, basahin natin sabay-sabay. Ephesians chapter 6 verse 4. Fathers, ready, begin. Fathers, do not provoke your children to wrath. Nandiyan po ba kayo? To anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Okay, so ano po ang inihahatid
na katuruan ng talatang ito. Ang ibig pong sabihin nito ay ang Panginoon po ay may panawagan sa ating mga magulang. By the way, yung word na fathers dyan is na, of course, first is directly to all the fathers ng mga pamilya. Kasi po ang tradisyon sa Old Testament, maging sa New Testament, hindi po talaga binabanggit ang mga nanay, no? When it comes to leadership. Kasi magmula sa Genesis, ang leader po talaga na inappoint ng Panginoon ay ang mga lalaki, hindi ang mga babae. But para sa application naman ito, extended application, it is both for the fathers and to mothers. The instruction is both for the father and the mother. So do not provoke your children to anger, but bring them up in discipline and instruction of the Lord. Yan, nakita na natin, no? Saan natin nakuha yung idea ng molding? Dito po sa word na bring them up. Yan, bring them up sa ating pagpapalaki sa kanila. So, nandun po yung idea ng molding, bring them up. Okay. Now, parents are called to train their children or mold their children in a way that is both firm and loving. Sino ba rito yung mga anak? Mga anak, sino man nandito na magsasabi na meron kayong magulang na ang susungit o ang tatapang? Sobrang stricto, parang wala na sa lugar. Yan. Sige, sino dito? Be honest, be honest. Ang mga parents nyo ba masusungit o matatapang at sobrang stricto na kadalasan wala na sa lugar? Meron ba? Oh, natatakot kayo. Baka hindi kayo bigyan ng baon bukas, ano? Play safe muna, play safe. Sige. Kunyari, hindi ko nakita na tumaas ka ng kamay, Brother Echem, ha? Tsaka Sister Cecil. Kunyari, hindi ko nakita na nag-like kayo. Secret na lang natin yan. Okay. Now, ang prinsipyo po dito sa verse nito, ang pagtitrain sa bata ay hindi mala Duterte, no? Ganun. Hindi kamay na bakal. Okay? But it's always firm and loving. Instructing them in the truth of God's word without causing unnecessary frustration. Yung ibig sabihin ng provoke to anger. Okay? Sino rito ang sumama ang loob sa magulang na hanggang ngayon meron ka pang galit sa nanay mo dahil hindi mo makalimutan yung ginawa niya sa iyo? Nakita niyo yung effect, ang haba, no? Ang tagal-tagal na nangyayari, bata ka pa hanggang ngayon, di mo pa nakakalimutan. Kasi yun yung danger. Ano mang natututunan ng bata, nadadala na nila yan hanggang pagtanda dahil hindi po mabilis makalimot ang bata. Kaya nga ingat na ingat tayo kung ano tinuturo natin sa mga bata dahil dadalahin nila yan hanggang pagtanda. Alam niyo yung verse na nagsasabi na, di ba? Anong verse yan, Teacher Cecil? Yung mga teacher, alam yan. Favorite verse yan ng mga teacher eh. Madalas niya yung mababasa sa mga eskwelahan. Sister Cecil, ano nga yung favorite verse ng mga teacher? Proverbs 6:22 po. Oh, parang baliktad. 22 verse 6 po pala. Okay, very good. Kasi 6:22 parang iba na 'yon, Okay, sige. Tama, no? Train up the child in the way they should go. Tama, Panginoon mismo nagturo nun. Kaya napaka-careful natin pagdating sa ganyang age. Tandaan niyo, anuman ang isinasaksak natin sa isip nila, dadalahin nila yun hanggang paglaki nila. Kaya wag mong tuturuan ng hindi maganda yung bata. Kasi sabi ng Panginoon na nga nagsabi niyan eh, hindi na nila makakalimutan hanggang pagtanda.
Now, and kaya the goal of our training or molding is to cultivate obedience. To cultivate obedience, respect, and love for God, not external compliance. No? Hindi tayo sinusunod ng mga anak natin kasi natatakot lang. Na? Takot lang sila kaya susunod. No? Parang diyan sa church. Tatakot lang sa akin kaya sumusunod pero hindi naman talaga ako mahal. No? Ganun yun eh. Hindi naman talaga para sa Panginoon ginagawa. Tamo, ang tendency tuloy, ayan, naka-restrict tuloy ako sa mga Facebook account, sa mga messenger. Kasi ayaw na nila pag nag-pop up na naman si pastor, uutusan na naman tayo niyan eh. Okay? So, ganun ang nagiging tendency. Kaya, hindi nagiging maganda yung resulta. Alam na alam ni Ate Michelle yan, ni Ate Michelle. Okay. So, ang goal natin, ang kinukultivate natin is obedience and respect and love for God, not mere external compliance. Okay, so number 1, may 3 pamamaraan na tinuturo ang Panginoon upang makultivate itong goal natin. Ano nga yung goal natin? Cultivate what? Number 1, obedience. Next is respect, love for God. Yung 3 na yun. Yung tatlo nating goal. Number 1 is to teach God's word faithfully. No, balik na naman tayo sa Deuteronomy 6:7. Baka iniisip niyo si pastor paulit-ulit na lang ginagamit yung verse. Kasi po talagang mabigat ang instruction na to. Very intentional. Okay? Sabi kasi, you shall teach them diligently to your children, referring to the word of God. Kaya yung responsibilidad ng magulang ay medyo mabigat, no? At ito yung binigay ni Moses na instruction doon sa Israelites to diligently teach God's commandment to their children. So kahapon, kung nabasa ninyo yung post ni Pastor Gary na verse, no? Doon sa Kabuko, nabasa niyo ba? We will not hide them from our children. And what is that? The magnificent works and deeds of God. Bakit? Kasi yun yung foundation na tinuro sa Israelites eh. At yun ang magiging bunga pagdating ng panahon. Okay? Now, at yung talatang ito ay magbibigay sa atin ng karunungan na i-integrate natin yung salita ng Diyos doon sa ating buhay araw-araw. Dinidiscuss natin sa kanila palagi yung kung sino ang Panginoon, kung ano yung pangalan ng Diyos, anong ginagawa ng Panginoon sa buhay ng pamilya natin. At tinatawag natin na yan yung theology inside our home. Dapat yan sa bahay natin, may theology talaga. Kaya yung mga magulang, dapat kayo yung first theologian na makikilala ng inyong anak. Dahil magmula sa inyo, nakilala nila kung sino yung Panginoon. Because theology is about the study of God. Tama ka ba? Kaya lang, ang magiging talo tayo dyan pagka yung magulang hindi kilala yung Panginoon. Kaya nga sa pinag-aralan natin from last time, pinaalalahanan sa atin na ang responsibilidad ay sa magulang, hindi sa anak. Kaya tinutulak natin yung mga anak natin maging active sa church. So, Christian life, pero tayo naman nagpapabaya. So, hindi po pwedeng ganon. Sabi nga, pinag-aralan din natin, paano kung naunang na-convert yung mga anak kasi sa mga nanay o magulang? Well, hindi po excuse yun para wag na natin silang turuan.
Okay? Maganda. Ang advantage mo doon ay intindihan ka na ng mga anak mo kasi mas nauna silang Christian sa'yo. Ang advantage mo doon, meron nang magpupush sa'yo at meron nang magmo-motivate sa'yo because may nauna nang naging Christian na convert, na transform. Okay? But ang part mo ngayon ay magsumikap. Kasi nga, maintindihan mo na yung responsibilidad ay sa'yo. Kaya, at ituturo mo yung salita ng Diyos sa kanila. Kaya sa mga magulang, dapat kayo higit sa lahat ang pinakamasipag mag-aral ng salita ng Diyos sa loob ng tahanan. Okay? Kayo higit sa lahat ang pinakamasipag magturo ng salita ng Diyos sa loob ng tahanan. Kaya pag nagpabaya po tayo, hindi tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, wala tayong ituturo at hindi natin matutupad itong utusan na to. So we will fail. Mag-fail tayo sa kauna-unahang mission natin na binigay ng Panginoon. That is our first failure, parents. Our mission sa loob ng pamilya. Now, then, mahihirapan tayong mag-mission sa iba. Experience-wise, wala ka pa. Failure ka nga eh. Hindi natin mapapalago, hindi natin ma-develop yung obedience sa mga anak natin. Gaya ng problema ni Tita Dalia na pinresent last time, no? Nung maliliit pa yung mga anak niya, masunurin. Palagi niya nabibit-bit sa church, hindi siya nahihirapan. Pero nung dumaan yung panahon, nung medyo lumalaki na, di na daw nakikinig. Kasi nagkaroon ng gap yung ating discipleship sa kanila. Yung diligent teaching na putol. Hindi na tayo nagmi-ministry sa mga anak natin. Isipin mo, di ba, nakakalungkot. Napaka-active natin sa church. Nagagawa natin yung mga ministry natin sa church. Pero yung ministry natin sa mga anak, nakalimutan na natin. Kaya hindi natin na-develop yung obedience sa kanila. Kaya kita nyo ngayon, hindi na sumusunod. Kasi hindi na-develop eh. Bumitaw tayo, bumitaw. Okay? And then, yung respect. Nakita ninyo, pagka pinipilit natin, there are times, no? Dami kong experience ito. Problema ng mga magulang. Sa tuwing magte-text sa akin, tatawag, yan, itong lagi nilang reklamo, Pastor, yung anak ko, ayaw daw magsimba. Naloko na. Okay, Pastor, yung anak ko, sinasagot-sagot na ako. Masagot-sagot na sa akin. You see, that will become the result. Why? Because we do not diligently teach the word of God, thy precepts, the whole counsel of God to them. Okay, kaya sabi ng Panginoon, teach them my word diligently. The purpose is to make the teaching of God natural and constant part of life. Dahil nagtitiwala tayo that the next generation understand and lives according to God's will. Kaya mga Ate Madel, mga nanay dyan, sino pa ba yung mga nanay dyan? Sister Marian, wala si Ate Marvelyn, kaya gusto ko sana nandiyan si Ate Marvelyn kasi mga young parents, no? Yan bang mga anak ninyo, lalo't lumalaki na, natutuloy-tuloy nyo ba yung pag-guide sa kanila because you are teaching the Word of God? No? Kasi pag hindi, huwag niyong isisisi sa iba. Huwag yung isisisi sa iba bakit yung respect ay nawala, yung obedience ay hindi na-develop, okay, yung love for God ay malamig, pero nakikita niyo nagsisimba. Sumusunod kasi natatakot lang siya eh. Baka pagalitan mo siya pag hindi na naman nagsimba. So, di ba, hindi tayo masyadong naging successful sa ating ministry sa kanila pagka ganun po yung nakikita nating resulta.
So, yun po yung ibig sabihin ng Panginoon, to become diligent in teaching the Word of God, thy precept, thy instruction to our children. Okay? So, para matulungan tayo dito sa unang bahagi na to, let's set aside regular time. Like, pag nag-aalmusal tayo or bago sila matulog, no? Let's have a brief family devotion. Wag nating pababayaan yung ating responsibilidad. Magkaroon tayo ng devotion. Mag-focus lang tayo dun sa short but understandable portion of the scripture. Kasi syempre, baka pagod na, antok na yan, tapos magdi-devotion ka 1 oras. No? Okay, so yung short pero naiintindihan na turo para ma-absorb pa nila. Okay? Now, discuss how it applies to daily life. For example, read a passage about kindness. Then talk about how to show kindness at school, work, or home that day. Lalo na ngayon, maraming bully sa school. Baka yung anak natin, hindi lang nagsusumbong, nakipag-away na pala o naging madamot na, sa mga nangangailangan. So by diligently teaching the Word of God, for example nga, yung word ng kindness, mariremind natin sila that ang precepts ng Panginoon, ang instruction ng Panginoon is para sa atin na sa pagsumikap maging mabuti sa lahat ng oras. So that's how important yung pagsiset aside ng regular time para sa ating mga anak to teach the Word of God. Now, secondly is to model genuine faith and obedience. Okay. Model genuine faith and obedience. Okay. 1 Corinthians 11:1. To very familiar to sa atin, Be imitators of me as I am of Christ, sabi ni Apostle Paul. Now, alam niyo rito, maganda yung ginagawa ni Apostle Pablo doon sa church. Kinukumbinsi niya. Kinukumbinsi niya yung mga kapatiran doon to imitate me, sabi niya. Just as I also imitate Christ. Hindi si Apostol Pablo nagmamalaki sa kanyang sarili sa pagkakataong ito as a perfect model. But as one who strives to follow Christ's example. Tandaan nyo yung talatang ito ay hindi pagmamalaki sa part ni Paul, kundi pinapresent niya rito kung paano siya nagsusumikap. Paano siya nagsusumikap na pagsasundin si Jesucristo, bilang kanyang halimbawa. Now, tinuturo dito ni Apostol Pablo na yung pamumuhay Kristiyano na nagre-reflect doon sa character and teaching of the Lord Jesus Christ. Now, sa pamamagitan ng pagsunod ni Apostol Pablo, nakita ng Corinthian believers na encourage sila na sila din i-align nila yung kanilang pamumuhay doon sa gustong klase ng buhay ng Panginoon para sa kanila. Kaya yun yung leadership ni Paul doon sa Church of Corinth, na nag-ugat sa kanyang hindi pagmamataas, kundi mas pinaibabaw niya yung pagpapakumbaba. At yung submission niya lalo na doon sa kanyang Panginoon. Okay? At pinapakita rito na yung focus dapat ay yung imitation. Yung imitation ay dapat palaging kay Kristo. Hindi sa kung kanino man na human influence or human leaders. Okay, so sa mga nanay, let me ask you this question. May mga paborito kayong siguro may mga iniidolo kayong mga tao, na kung minsan,
nadadala natin sa pagdidisiplina sa tahanan, ano? Lagi ko naalala nanay ko rito eh. Pag kinakausap kami, palagi may comparison. Tingnan mo si ano, tingnan mo si Maring ano. Oh, tingnan mo yung pamilya nila ano. Oh, minsan naman yung napapanood sa TV. Napanood mo ba yung ano, yung pamilya nila Chris Aquino, di ba? No, ang pamantayan palagi ay yung kung ano ang ating nakukuhang aral sa pamamalakad ng Panginoong Hesukristo, paano niya tinuturo yung pagsunod at ang pananampalataya. Okay? So, itinatawag na leading by example. Leading by example. Na magdadaan sa atin, magbiging tulay sa atin na when we live out our faith and we demonstrate it with love and obedience to God in our own life, yung nasa ilalim ng ating mga pangangalaga, hindi nakakapagtaka na susunod sila, no? Susundin nila yung nakikita nilang halimbawa sa atin. Okay? Now, sabi nga ng isang author, sabi dito sa Study Bible, genuine faith is caught as much as it is taught. Ang galing, ano? Genuine faith is caught as much as it is taught. So, mga magulang, to model genuine faith and obedience, no? Let's apply this lesson, no? When facing challenges or decision, o pag may problema sa bahay, mga kapatid, I encourage you to pray. Pray openly with your family. No? Mag-pray kayo sa loob ng tahanan. At hayaan yung makita ng mga anak natin na ang pamilya ay palaging dependent sa Panginoon. No, that is how to live out our faith in our obedience to God. Ano sabi ng Panginoon? Kasi pag kayo ay may problema, lumapit kayo sa akin, kayong mga napapagal. So ina-apply natin 'yon. Nakikita ng ating mga anak. No? Yung faith naman natin, pag may mga pangangailangan tayo, hindi tayo nararatel. Hindi tayo tumatakbo kung kani-kanino, but tumatawag tayo sa Panginoon. So that is prayer, that is the application of prayer. No? And to model genuine faith and obedience to God, no? Makita nila na ina-apply natin ito. Pag may problema ang pamilya, luluhod tayo, we will invite them, mga anak, may problema tayo. Discuss your problem, and then everybody kneel down, look to the Lord in prayer. Ginagawa pa ba ng mga nanay yon? O sinasarili lang natin yung problema, ayaw nating malaman ng mga bata kasi nahihiya tayo. Mga kapatid, kapag ka nadaan tayo ang pamilya na sa gipit na kalalagayan, hindi po nakakahiya yun. Hindi kinakahiya yun sa mga bata. Maganda yung transparency. Nakikita nila yung sitwasyon. Kaya minsan tuloy, nagdidemand yung bata na parang wala na sa lugar kasi hindi naman nila alam. Hingi pa rin ang hingi. Kapos na nga. Kasi hindi naman natin sinasabi. Okay? Kaya minsan, maiinis ka na lang. Lalong bumibigat yung sitwasyon. But instead, ang tinuturo ng Panginoon, hayaan natin makita nila yung pananampalataya sa Diyos. Na maging sa kagipitan, kalmado lang tayo dahil naniniwala tayo may tutulong sa atin na Panginoon. Okay? Then, we will pray. You and your family members will pray, believing that God is always there. God will provide. God will take good care of our family. And that is part of our obedience. That is showing obedience to God. Okay, that is a classic, I should say, a classic or very good example
in exhibiting our faith and our obedience to our family. Okay, so mga magulang, I hope na nakakasunod tayo at dun sa mga nagpaplano pa lang maging magulang, I always challenge you, think first, plan. Baka hindi pa kayo ready sa ganitong responsibilidad, mag-isip-isip po muna kayo dahil mahirap maging isang magulang lalo't ikaw ay isang Kristiyanong magulang. But I'm not discouraging you to become a parent, lalo't nasa edad na kayo, no? May this lesson makatulong para i-prepare kayo ng Panginoon sa ating mga future responsibility. Third, and this is the last, focus on relationship. Focus on relationship, not rules. Ano po ibig sabihin dyan ng Panginoon? Go to John 14:15. Let us study this word. This is actually eksakto dito sa way na to. Na? John 14:15, sabi ng Panginoon, if you love me, you will keep my commandments, no? Ang ganda ng verse, no? Pinapakita ng verse dito yung connection ng love and obedience. Okay? So yung obedience pala dapat mag-ugat sa pag-ibig. Hindi sa takot o hindi sa pag-adhere doon sa rules o pagsunod doon sa patakaran. Okay? Now, titingnan natin yung connection ng love and obedience, between love and obedience. Now, tinuturo ng Panginoong Jesucristo rito, lalo na sa kanyang mga disipulo, na yung totoong pagmamahal sa kanya ay ine-express sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang utos. Okay, so in short, kung gusto mong maniwala ang Panginoon na mahal mo nga siya, wala tayong ibang gagawin kundi sundin yung utos niya. Sundin yung ipinapatupad niya. Not speaking of the 10 Commandments, ha? Okay? Yung mga naisin ng Panginoon, yung mga ipinatutupad niya. Okay. Now, hindi lang yung nagiging emotional tayo or verbally ine-express natin yung love. Tuwing Sunday, this is a normal experience sa mga Kristiyano. Pagka Sunday, pagka na-bless tayo sa ating worship, minsan nasasabi natin sa ating sarili, talaga, starting today, talagang mamahalin ko lalo ang Panginoon. Or minsan, verbally, nasasabi natin, okay, lalo na pagkamaya na every Sunday, Pastor, salamat po sa message. Na-remind po ako ng kabutihan ng Panginoon. Starting today, Pastor, mamahalin ko ang Panginoon sa abot ng aking makakaya. Hindi po din yung tinuturo dito ng Panginoon. Okay? It is a love demonstrated by a life of obedience to His will. Or else, baliwala yung mga naramdaman mo. Baliwala lahat ng mga sinasabi mo. Ang hinahanap ng Panginoon, ipakita mo ito sa akin na mahal mo nga ako dahil sinusunod mo kung ano yung gusto ko sa'yo. Okay? Parang ganito. To make it simple, Sister Cecil, gusto ko maging isa kang Kristiyanong guro. Ikaw, Brother Echem, gusto ko ikaw ay maging isang Kristiyanong magtuturo ng aking salita. So along the way, hindi naman ganun kasimple yun. Nung na-realize mo na gusto ng Panginoon sa iyo, kinabukasan, teacher ka na, kinabukasan, pastor ka na. Hindi, along the way, may mga prosesong ginagawa ang Panginoon to prepare us. Then dun mo papakita yung commitment and obedience. Okay? Kasi sabi ng Panginoon, the love for Christ involves submission to His authority. Submission to His authority, tawag natin doon, lordship. Okay? Lordship. Now, ina-align natin yung ating action doon sa kanyang itinuturo sa atin. Yung ginagawa natin sa tinuturo niya sa atin. Now,
Yung obedience na sinasabi naman ng Panginoon dyan, sabi ng the book of 1 John, it's not burdensome, but flows naturally from a heart na binago na ng pag-ibig natin sa Diyos. Na, sabi ng Panginoon, I will give you a new heart. Yun na yung new heart. Yung bagong pusong ito yung palaging nagmamahal, palaging in love sa Panginoon. Okay? So, let's shift the focus from external rules para ma-cultivate yung relationship with God. Okay? Sa mga parents kasi, minsan, by the rules na lang tayo palagi, pero yung relationship nakakalimutan na natin. Kaya tuloy, hindi na nafe-feel ng mga bata na mahal natin sila. Hindi, parang yung kapangyarihan na lang palagi, yung nararamdaman ng bata sa atin sa loob ng bahay. No, let's imitate the example of the Lord Jesus Christ. No? Hindi niya pinupush yung mga disciple dito, tinuturuan niya. Okay? If you want to convince me that you love me, sabi ng Panginoon, express it by your obedience. Ayan. Kaya lang, syempre, kayo ba, gusto niyo yung sinusunod kayo dahil out of fear? Hindi naman talaga kayo mahal? Let me give you an example na daming beses na naging problema ng mga magulang sa maraming Christian churches. Ito tuwing nag-uusap-usap kami mga pastor, madalas namin napapag-usapan to dati. O even ngayon, okay? No, yung mga youth nila sa church, hindi na mapigilan palaging ang karelasyon mga unbelievers. Yung mga parents, laging nagpupunta sa kanilang mga pastor, sinusumbong na yung kanilang mga anak. Ang karelasyon ngayon ay hindi mga mananampalataya. Naku, ilang beses nang tinuro yan sa simbahan, ano? Minsan, nagjo-joke pa tayo, pero totoo, no? Sa mga magulang, papayagan nyo bang maging biyanan nyo ang demonyo balang araw? Magiging balain nyo si Satanas dahil pumayag kayo? Nakita nyo, mahirap, no? Pero bakit hindi natin mapigil yung mga bata? No, sabi ng psychologist, sometimes they seek attention na hindi nila nakikita sa bahay. Hindi nila nararamdaman sa bahay. No, why? Kasi nakafocus na lang tayo palagi doon sa pagpapasunod. Not in relationship. Hindi natin na-develop yung relationship. Kaya tuloy nung may nagparamdam na nagbibigay ng care, ang dali tuloy nahulog nung anak. Kasi hinahanap niya yun doon sa bahay sa bahay, puro na lang utos, ganito, batas. Curfew, gano'n. Well, hindi po masama yun. Pero itong tinuturo sa atin ngayon, let them learn it in the way of love. Okay? Wag puro batas. Kinakailangan mas maramdaman yung pagmamahal. Kasi yun nga yung pamamaraan ng Panginoon. No? When Jesus Christ taught this to his first disciples, hindi niya sila pinuwersa na mahalin niyo ako. Okay? Itinuro niya to at ipinaramdam niya sa kanila kung anong ibig sabihin ng pagmamalasakit, pagmamahal, pagkikare. Okay, and now, nagkaroon na siya ng chance bago siya umalis kasi in John chapter 14 and 15, ito na yung madali na siyang, mabilis na yung oras para isakripisyo na yung kanyang sarili. At alam ni Jesus Christ, di na magtatagal, iiwanan niya na itong mga disciple, kaya tinuturo niya na yung dapat niyang ituro. And this time is the application of his discipleship. Ano sabi niya? Kung talagang mahal ninyo ako, ipapakita ninyo ito sa pagsunod sa mga nais ko.
Okay? Now, so parents, let's shift the focus from external rules to cultivating good relationship with God. So I encourage all the parents this morning to have an open conversation about your faith. No? Siguro mag-invite tayo ng mga questions and doubts without judgment para makakreate tayo ng space, no? Where we can express their thoughts on God and faith. Okay, para maintindihan natin sila, nasaan na ba sila sa pananampalataya? Okay? Nasaan na ba yung relationship nila sa Panginoon? Halimbawa, kumakain tayo ng hapunan. Siguro mag-usap-usap tayo, wag yung subo lang ng subo, no? Parang nagugunahan tayo sino ulam mabusog. Lalo na pag masarap yung ulam, no? Siguro enjoy natin yung dinner by asking them, ano ba yung natutunan natin sa Panginoon ngayon, araw na ito? Ano ba experience niyo sa Panginoon? Yon. Okay? At makinig tayo sa kanila. Makinig tayo sa mga sasabihin nila na hindi natin sila kinokorek. Nakikinig lang tayo. Okay? So we can nurture the relationship with God over strict following rules. Kaya mga parents, we are encouraged to focus more on relationship and developing relationship inside our homes kasi sa pag-implement ng ating mga rules and regulations. Okay, so parents, God has entrusted you with the precious responsibility of raising your children in His ways. Okay? So, yung salita po ng Panginoon ngayong umaga ay isang panawagan sa atin to bring them up as the book of Ephesians says, in the discipline and instruction of the Lord. No, wag niyo tatanggalin yung of the Lord, ha? Kasi yun yung ating standard, okay? Now, this is not a passive task, no, but a mission that requires intentionality, consistency, and prayers. Naku, hindi na nakasunod yung ating outline. Ayan. Okay, yan. Salamat. Medyo na late lang ng konti. Mukhang napasarap ng pakikinig yung may hawak. Yan. This is a mission that requires intentionality, ulitin ko ulit, consistency, and prayer. So, parents, step up. Step up mga magulang. Kung medyo napabayaan natin ito, hindi pa po huli ang lahat. Kailangan natin manindigan na ang responsibilidad ay nasa balikat natin. Okay? Let us model the Christian life before our children. Paul says, sa ating verse, be imitators of me as I am of Christ. Okay, so ito yung pinakamahalagang prinsipyo sa magulang ngayong umaga. So children learn not only by what they are told, but by what they see. So if parents consistently live out their faith, showing a love for God, especially for God's word, committed to prayer life, and there is always a heart for worship, their children will more readily follow their example. Okay? Kaya mga kapatid, model godliness, making sure that your children not only hear of God's truth, but also see it live out through you, parents. So that's end our Sunday school today. Now, if you have any question, we still have ilang minuto pa ba? Late tayo ng 15 minutes eh. We still have 7 minutes more. We still have 7 minutes more. Do you have any question? Ang hirap maging magulang, ano? Kaya I suggest sa mga anak na narito ngayon, huwag padalos-dalos sa
pagsagot-sagot sa magulang, no? Hindi ninyo alam kung anong bigat na responsibilidad meron sila para lang i-mold tayo, yung mga bata, mga anak, para i-mold tayo sa isang Kristiyanong buhay. Okay, sige. Magtanungan tayo bago tayo magwakas. Do you have any question? Ayan. Paano man nag-matter dyan? Okay. Nakakatakot kayo ah. Hindi ko alam kung nakinig kayo o nakaupo lang kayo dyan at nag-i-enjoy. Wala naman tanong? Wala rin nagsasalita. Sige, bigyan natin kay Brother Alvin, Maglasang. May gusto ka bang itanong o gustong i-share this morning? Good morning po, Pastor. Medyo Morning. tabingi po yung ano, hindi ko pa alam kung paano ayusin eh. Okay lang. Sige, kita gagano na lang kami. Nakaano po, Sige, Pastor. sige. Sa akin, Pastor, yung hindi ko po siya naumpisahan yung ano eh, pero medyo nakasunod naman. Bilang isang magulang, Pastor, mahirap po talaga magpalaki ng magulang. Ay, mga bata, mga anak, lalo na kung hindi po tayo isang hindi nila nakikita sa buhay natin na yung pagiging pagsunod sa kautusan ng Panginoon, lalo na sa pamumuno sa bahay. Hindi lamang sa bahay na dapat ay puro batas ang pinapasunod, kundi sa biyaya pa rin po ng Panginoon. Kasi tulad nga po ng sinabi niyo, Pastor, kung puro lang batas, baka mamaya yung mga bata magsawa. Sumusunod na lang sila sa inyo. Hindi sa pagiging may takot sa Panginoon, kundi may takot na lang po sa magulang. Kumbaga, ano po yung mangyayari. Exactly. Opo. So, thank you, Brother Alvin. Sige, Brother Rico. Brother Rico. Would you like to share something, Brother Rico? Good morning, Good morning. Pastor. Yung may share ko dito, Pastor, no? Yung role ng parents sa mga anak ay talagang ito yung pinaka basic na component ng isang magulang. May experience ako, Pastor, na yung Christian parents na palaging binabanggit yung mga katangian ng Panginoon, no? Yung mga God's ways na mga makakuan sa mga bata, no? Maliliit pa lang naririnig na ng mga bata yan, nababasa na nila, alam na nila. So sa paglaki nila, bit-bit ng bit-bit nila yan. Pero sa hanggang ngayon, walang katapusan, dapat ang mga magulang ituturo pa rin, i-kuan pa rin ninyo. Kasi ang mga bata kasi ma-influensya ba sa, halimbawa, sa labas, sa social media, mag-iba yung kanila ba, na yung pagkaintindi. Saka nawawala yung naliligaw sila. So talagang yung magulang, siya yung palaging didikta. Siya ang nagko-control. Huwag lang yung kung may batas, may rules,
importante talaga yung katuruan ng nasa Biblia, no? Yung sa Panginoon. Kasi susunod na susunod yung bata, maliliit pa lang. Pag Yes. palaki na yan na nag-iiba siya, no? Hindi, kung wala siyang follow-up, hindi mo na siya ma-control. Mag-iiba na siya, umiiwas na, ganun, or nagsawa na. So, yun ang nakuan ko, pansin ko, na-observan ko sa mga bata ngayon. Okay, totoo 'yun ano, totoo. Kaya sa mga magulang 'no, kung minsan talaga ang hirap din ano. 'Yun nga ang nai-share ni Ate Dalia last time. Totoo 'yun eh, nung maliliit pa, medyo nakokontrol pa natin ano. Kaya lang pag hindi natin na ituloy-tuloy, kaya sabi ng Panginoon, be diligent eh. Kasi we are molding them, no? Sabi nga ni Brother Rico, nagbabago yung panahon. Kaya yung challenges, nagbabago rin para sa mga Christian parents. So we have to adjust. But never to compromise yung molding, dapat more on doon sa relationship. Na? Hindi yung puro lang tayo puro higpit. Implementation ng rule. Wala namang masama doon na may rule sa bahay, but we have to put it in the balance also, no? Kasi nga yung panahon namin, hindi na nila panahon ngayon. Okay? Pero di naman ibig sabihin na bibitaw tayo doon sa standard ng Panginoon. So nasa atin pa rin ang control. Parents, nasa atin pa rin ang control. Kaya pag nagkaroon ng gap, baka hindi na tayo makarelate talaga sa kanila. Baka magugulot na lang tayo, mas nakikinig na sila kay Vice Ganda kaysa sa inyo. No? Yan yung problema ngayon eh. Yung mga bata, nakikinig na lang kay Vice Ganda. Dahil parang totoo yung sinasabi, parang relate sila, no? But our standard pa rin, ang standard ng ating faith and practice, remember, God says, diligently teach the word of God to your children. Okay? So, tama. Brother Rico, maraming salamat. Ate Madel, last one, Ate Madel. Para namang problema sa Ate Madel dun sa lesson natin. Nagusot yung mukha ni Ate Madel. Kanina, fresh na fresh to eh. Sa akin naman po, Pastor, yung gusto ko sana magtanong kaso, Sige, okay lang. May 2 minutes pa naman tayo. sige, Pastor. Paano, Pastor, yung ganito? Kung katulad ni Maya, di ba po? Kasi dati, talagang every Sunday. So, yung bang nawala yung sila Ella at saka sila Shane sa church, parang nahihirapan na po ako sa kanyang pasimbahin kasi feeling niya daw po parang wala siyang kausap. Okay. Ano ang tanong? Yun po, yung paano ko ba siya ulit madadala? Kasi sabi niya, parang feeling niya left behind. Yung para po bang ganun? Parang Wala na hindi siya siya mga kasama. ka-age level, no? Opo. So, yun nga, very yan dun sa lesson natin, no? Doon sa very eksakto yan doon sa lesson natin. Alam niyo kasi napakahalaga, lalo na sa ganyang edad, napakahalaga ng friendship or companionship sa mga batang yan, ano. Maganda talaga ito pag na-establish mo yan dyan sa loob ng bahay na talagang yung friendship ninyo ay solid, no? Na kahit na wala na yung iba niyang friends, pero nandiyan naman yung mami ko. So, complete pa rin ako. Walang nawawala sa akin. Kaya, alam mo yung feeling na gano'n dahil stable na yung relationship niya sa'yo eh. Basta nandyan mami ko, kumpleto ako palagi. No? Kaya magsisimula yan sa bahay. Kasi tandaan niyo ito mabuti, no? Parents, hindi ko naman ginagawang excuse to, no, para sa responsibilidad ng mga church leaders. Kasi ang katotohanan, whether you admit it or not, mas mahaba ang oras na kasama ninyo yung mga anak ninyo kaysa sa amin, mga pastor. Tama?
Yung spiritual feeding namin, kung minsan linggo na lang, dahil linggo nyo na lang dinadala yung mga bata sa church. So, ang ibig ko lang sabihin, mas mahaba ang oras nyo sa kanila. Kaya kung hindi kayo magsusumikap na palaguin ang inyong pananampalataya, hindi rin natin matututunan, mga magulang, kung paano natin i-develop yung love relationship sa ating mga anak, no? In the ways of God. Kasi minsan kasi compounded tayo dun sa sa rules and regulation na sa implementation. Okay? Kaya tuloy yung mga bata pag wala ng kaibigan, tapos kulang pa yung atensyon sa magulang, ay hindi na natin alam kung saan na nila hahanapin talaga yon. So doon na nagsisimula yung problema. No, kung minsan nababanggit pero kadalasan hindi, no? Kaya siguro yung case ni Maya. No, I suggest kung wala pa siyang mga bagong friends ngayon, kasi hindi natin masisisi tong mga anak ni Ate Rose, talagang may mamigat na sitwasyon din, ano? So siguro yung pagtutulungan ng simbahan tsaka ng magulang ay malaking factor. So from time to time siguro, Ate Madel, you have to seek advices from Pastor Gary, okay? Or from other pastors kung meron. So you would develop yung principles, o hindi lang principles, yung mga pamamaraan, paano uli mapapag-init yung relationship mo with your children, lalo na sa very crucial na edad nila ngayon, no? Talagang maghahanap yan ng kaibigan, edad nila yan eh, no? Kaya may mga peer pressure nga tayong problema sa mga anak ngayon, maghahanap yan ng attention. So prayer is malaking tulong ang pananalangin at kapatid. So siguro spend time to pray with Amaya and sama mo na si Chloe. Dalawa lang naman yan eh. Sama mo na siya. Then explain it to them. Explain it to them na si Mami, best friend niyo palagi. No? Si Daddy, best friend niyo palagi. So in the absence of Sheen, in the absence of your other friends, don't forget na nandito lang kami palagi na matalik ninyong kaibigan. Okay, then simulan ninyo yung paggabay sa kanila. Okay, kaya malaki ang part ng family ministry talaga. Kaya tinuro to ng Panginoon. This is your first mission. At kinakailangan magtagumpay tayo rito sa tahanan. Okay, salamat Madel. Sana nakatulong, ano? Okay, so wala na tayong oras. Kung meron pa kayong ibang katanungan, just reserve it for next Sunday. Although next Sunday, we're going to talk about the effect of modern society in our discipleship in our family. Okay, so please pray for me as I prepare this lesson. No, kasi sabi ko kay Pastor Gary, habang libre ako, kuhain ko muna yung Sunday School para makapag-ready rin si Pastor Gary ng mga lessons niya. So wala nang tanong. Anyway, wala na rin naman tayong oras. I just hope na naging masaya yung ating Sunday School as we worship the Lord sa mga unang oras ng banal na araw na ito. At panalangin ko, sama-sama at sabay-sabay tayong palaguin ng Panginoon sa karunungan at sa pananampalataya. So let's close. Brother Rico, will you please close us in the word of prayer, please? Okay, let's pray. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito na kami po ay maraming natutunan sa iyong banal na mga salita. I hope na itong natutunan namin, Panginoon, ay aming ma-apply sa real life. And we pray na yung mga anak namin ay susunod sa being a model parents sa iyong mga kautusan. Maraming salamat, Lord, sa mga biyaya ulit na binigay po sa amin at sana ang lahat ay nasa magandang kalagayan, sa safety, lalo na kung may bagyo ngayon. Thank you, Lord, sa lahat. Ito ay aming pinapasalamatan
binabalik ko sa pasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, may bagyo pala dyan ngayon? Meron, darating